Heto ang mabilisang sulyap sa kasong Vera Law versus Attorney Edita Hechanova, AC number 13896. Okay, paano pag yung dati mong kasosyo sa law firm biglang nagtayo ng kompetisyon, ginamit resources nyo, at kinuha kliyente nyo? Silipin natin tong disbarment case laban kay Attorney Hechanova, dating Vera Law partner. Isinulat to ni Justice Samuel Guyerlen, ang 2026 Bar Chair, kaya mahalaga to. Mag-subscribe para sa iba pang case digests mula sa kanya. Una, yung mga paratang. Habang partner pa siya sa Vera Law, nagrehistro daw siya ng sariling kumpanya na kukompetensya nito. Nag-lease ng opisina, pinarehistro pangalan niya as Service Mark. Inakusahan din siyang ng recruit ng 2 abogado mula Vera Law bago pa umalis at kumuha pa ng kliyente nila. Pangalawa, yung conflict of interest. 2 beses daw siyang lumabag. Kinontra niya ang trademark application ng Gurdos Inc., dating kliyenteng hawak niya sa Vera Law. Nirepresenta rin niya ang kalaban ng isa pang dating kliyente, ang AmSpec. Depensa niya, limitado lang daw SPA sa Gurdos, wala siyang direct relationship sa AmSpec. Pangatlo, desisyon ng Korte Suprema. Hindi dinismiss ang kaso dahil sa public interest. Napatunayan, nilabag niya ang Canon 2 Sec 2 ng CPRA sa di patas na pag-recruit at sinadya niyang labagin ang Conflict of Interest Rules, Canon 3 Sec 13 and 18 laban sa Gurdos at AmSpec. Parusa, multang PHP 100,000, simple misconduct, plus 2 6-month and 1-day suspension para sa bawat conflict of interest case. May stern warning pa. Ang punto dito, sobrang halaga ng katapatan at pag-iwas sa conflict of interest para sa integridad ng profesyon. Saan ba ang linya? Kailan nagiging disloyalty yung paghahanda lang sa pag-alis? Ano sa tingin nyo? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mabilisang case digests.